Paano niyo po ipinagdiriwang ang Pasko taon-taon? Hindi pa ano matagpuan. Yun, salamat nanay. Maraming salamat. Ano naman po yung pinaka-panalangin po ninyo ngayong Pasko? Pakanakan po ni Jesus ngayong Pasko. Ano po naman yung mensahe ng pakanakan po ni Jesus ngayong Pasko? Good evening, sis. Mga sis. Paano niyo po ipinagdiriwang ang Pasko taon-taon? Yun, ang plano namin is, syempre, unang bahay. Yun yung, tatlo na lang kami. So, ang plano namin, isa-live kami together. Kasi syempre, ilang taon din na kami dalawa lang. Pero ngayon, kasama na namin si Kat. Wow, So, it's a celebration of 3. Tapos, bagong bahay. Yes. Thank God. Wow. Kami naman, ano lang hindi mahalaga yung handa para sa amin. Basta magkakasama kami, kahit saan kami pumasyal, pumunta. Pwede rin namin samahan sila, Ana, dahil tatlo lang sila. Bagong bahay, Bagong bahay. at bagong kapitbahay. Makiki-celebrate. Oo, Mas oo. madami, mas masaya. Yeah. Nagluluto para pag may pumuntang mga kamag-anak, may pagsasaluhan po kami. Oh, wow. Pwede po kaming gumisita dito. Oo naman. Yun po. May aram din po, may exchange gift kayo, gano'n po. Or, Pag natapat na nandito sila lahat. masal din po pala dito Lahat ng mga pamilya ko, kasama ko. Tapos sama-sama kaming manalangin sa Panginoon Wow. na sa maganda ang pagsasamahan namin, pati yung mga anak ko na hindi mag-aaway sa gano'n. Ganda po Kasama niyo po sila pag Pasko po. Oo, kasama namin sila. Okay po. Salo Opo. lahat ng mga anak, apo, Opo. Masaya. masaya. Yan ka ng mga regalo. Wow. Ang gusto nila, binibigay sa'yo na May nagbibigay din ng pera, Nay. pagmamahal. May nagbibigay din po ng pera, Nay. Sa inyo. Oo, May nag-aawat din po. Wow. Sana all, Bibigay Nay. sila ng pera doon kaya nila rin na binigay sa'yo. Opo. Lalo na nakikita nila na ganito ang Opo, Nanay. sitwasyon ng magulang nila. Pero masaya po kayo sa Pasko. Masaya pag nandyan sila na dating nagpasko. Unang-una is ayun, pag nag-attend kami sa church, yan, Sunday service muna. Ayun, so pinagpapasalamat namin yung kapanganakan din siyempre ni Jesus pag ganung mga pagkakataon. Ayun. Ayun. And then, ayun, second is yung mga traditional na ginagawa natin. Handa. For example, naghanda tayo. Yun, siyempre, hindi mawawala. Hindi mawawala yung yung handaan sa nauna sa bahay, ganon. Tapos, syempre, meron ding handaan sa church. Ayan, kasama ang mga brethren natin. Ayun. And then, pangatlo, paano pinagdiriwang ang Pasko? Ayun. Syempre, nagsasalo-salo. Yun. Yun yung importante, isa sa pinaka-importante na kaganapan doon na nagsasalo-salo yung bawat member ng family. So yun po yung Masaya. yung pinaka Gusto. Maliliga kami mo at nasabi. Yeah. So, insya na. Salo-salo kayo mga bakyan. Oh, Pasko. Kayo. Panay ba yun dyan? wala na dyan ni Wilma, si Jennifer. Wala ba? So,
party-party yung nanay. Ayos umaga pa siya rin, awa. Nagsasalo-salo po kami ng pamilya. Then, pag dito po ginanap, minsan sa ate ko, sa bahay ng ate ko, minsan sa bahay ng Kasi Kumbaga, minsan po bahay na tinatawag po namin. Dadayo kami, dadayo din po sila. may bit-bit na pong handa. Opo. Tapos ano po, nag-celebrate din po kami ng exchange gift. Wow! Yung palitan po ng gift. Kumbaga, bunutan din po kami. Ganun. Sa'yo pala? Yes po, minsan po makijami din po Oo, kayo. pwede. Mayroon po kami exchange gift dito. Tapos, si nanay po, mahilig po siyang magtapon ng pera. Pera, wow! Yan po yung parang tradition po ni nanay na nakasanayan po namin tuwing Pasko po. Ganun po. Baka pwede kami mapunta dito kapag mag-hagis na si Lola. Pwede naman po, siguro. Kaya pala dito eh. Masaya po. Tuwing Pasko, ang ano po namin mga magpapamilya, kaming magpapamilya na magsisilibrate. Tuwing Pasko kami nandito sa Pilipinas kasi yung iba nasa yung mga anak ko. Kaya gusto ko lahat kami na nandito sa Pilipinas, sabi-sabi kami mag-celebrate ng Pasko. Kahanda kami ng mga kahanda na pagkain, salo-salo kami na magpapamilya. Masaya kami sa Ginagather namin yung family namin dito, right? Dadalhin na Charmin yung malaking Christmas tree niya dyan. Tapos, pagkalalagyan namin ng mga gifts, sama-sama kami. Saya ah. Saya. Oo, mas Exchange gift pag meron po yan. Exchange gift. exchange gift na ng family. Ayos saya pala dito. Ano rin, Brad, yung handa nila na Dadalhin po dito. Pagkakalusaluan po. Gagawin si Nana. Christian. Ang sarap pumasyal dito sa... Mainit lang dito. Masaya. Opo, mas maingay, mas masaya eh. Diyan si Sila nandito. Ay, dito po sa labas po. Wow. Punti-punti kami mag-iina dito sa bahay, tapos sa mga apo ko. Kasal po yung ibang mga... Yung isa, naalis lang, taga sa bahay. Dito sila napapasko. Dito po sila. Maganda po. Pero yung anak ko babae, isa. Saka yung bunso ko dito sa bahay. Ayaw din po pagpapasok siya. Dati, pero ngayon, likas ko na kami. Dahil sa nangyari sa sana. Pasko taon-taon. Tulad ng ordinaryong pamilya, pag gumigising although hindi naman palagi nagluluto ng konti si Mrs. kasama, then gumigising, and then pag hindi araw ng linggo yung Pasko, as usual kaming dalawa ni Mrs. pupunta ng church, magpe-pray, ganun, at magpapasalamat. Ano naman po yung pinaka-panalangin po ninyo ngayong Pasko? As family. Sa akin, syempre, unang-una dyan yung health. Na lahat kami, family namin ni Ian, kay mama ko, tapos sa side nila, Christian. Syempre, good health. Kasi mahal magkasakit at mahirap magkasakit. At saka, syempre, isa na rin sa panalangin ko palagi is yung financial para kala mama. Kasi syempre, humiwalay na kami. So, parang yung support na talagang pinapanalangin na sana i-provide araw-araw yung mga pangangailangan nila sa amin. Ngayon po kasi. Long life. Wow. Tapos, success sa bawat goal ng bawat isa sa amin. Sa family ko, family ni Clyde, basta yung healthy kami lahat. Hindi man kami mayaman or whatsoever. Wala yung material na iba pang hinahangad. Basta yung magkakasama ba? Masaya. At long life talaga. Para sa kanya yung pinaka-magandang gift. Para magabayan pa natin. Yes, hanggang sa pagtanda, yun na rin. Tayo. Parang pareho din tayo ng mga... Sana, no? Sana good health. Amen. Tapos si papa namin, laging okay siya doon sa siya pinilaro sa work sa university. Sa anak ko din, malayo sa sakit. Amen.
ko yung bigyan ako ng kalakasan, Amen. katatagan sa Kanya. At pati yung mga anak ko, ako po manugang ko kami na sana hindi nila pabayaan pananalangin sa Kanya para bigyan kami ng kalakasan sa araw-araw. Asa. Amen. Dating itatulong at sarili. Kaya pinapanalangin ko kayo. Amen. Nabigyan pa ako ng nakakawang buhay. Tama po. Yun. Ano na Para sa aking mga anak, mga apo. makasama niyo pa sila. Ano na kasama din po kayo sa panalangin namin na. Huwag po kayo mag-alala. Lagi pong kasama namin kayo sa panalangin. Namimiss nga po ba namin kayo eh. At ako rin na nakamimisan pupunta sa church. Pero parang kaya na paglakad kasi nahihirapan ako kaya malaki sa bahay. Nasanay. Babalik na rin. Amen. Lord, yung dati kong kalakasan. Kahit na matanda na ako, para magawa ko sa obligasyon sa Kanya hanggang sa bubuhay ako. Tuloy yung protection ni God Amen. kasi doon tayo mahugot ng lakas natin upang magamit to sa ministeryo sa ating church. At the same time, yung panalangin namin sa family is yung madagdagan kami. Wow! Magkaroon ng bago naman para sa susunod na taon. And then, yun nga, ang pinakasana namin is, nandun pa rin yung pagmamahalan sa isang, sa buong family na mag-share namin sa mga kasama namin sa church. Hindi naman ini. Dan ando kay Sumilay. Tapi ang saray anak ko, man taking kami ni, lalo sa mga anak ko. Lalo sa may tagibi. Ya, akiriso, kalabay mi, amin nagkatipangin mo. Makapawala. Makalaya la. So pinakadasal yun, nanay. Dasal Tapos yung kagalingan pa rin natin kasi nahirapan po talaga. So, ayun po. Tapos, dalayan ko din po na sana yung mga kapatid ko makarating din po dito. Asan po sila? Kaya sa iba-ibang lugar po. Help din po sa whole family po. As of now po kasi si nanay nahihirapan din po na sana po may balik ni Lord yung kalakasan niya. Yun lang po yung pag-pray namin kasi nahihirapan siya. Kung nahihirapan siya, nahihirapan din po kami para sa kanya kasi nakikita namin yung hirap niya. Kaya sana yun yung prayer na talagang inaasam-asam po. At saka sana yung prayer ko din na lahat talaga kami is talagang ligtas na po kasi nga accept na rin po natin si Lord na sana lahat po kami na sana wala pong mahirap. Sana sa langit po talaga, sa heaven po lahat yun po talaga yung pinag-pray ko. Sana ang buhay ko upang matulungan ko pa mga apo ko, mga anak ko, mai-guide ko yung mga anak ko sa mabuting gawain, mga lima sa buhay. Kaya gusto ko na sana bumababa ako ang buhay ko. Lord, si Jesus ay mahalaga sa akin. Araw-araw ko pinapanalangin, kausap si Jesus. Sige lang ang pasto. Ilang Pasko, 3 beses isang araw ako pumunta sa umaga, tanghali at saka hapon. Kaya mahal naman ko si Panginoon Jesus. Po, maraming salamat po, nanay. Hindi ko matira. Na laging malakas ang pangangatawan dahil sa sakit o maramdaman, ganyan. Sana dumating yung kanya, Yung working visa yung niya. visa niya. Para sana di ba pauwi kasi ang ngayon sa Canada, pag tourist ka, pauwi na kayo. May quit na. Okay lang po yan.
lagi po natin kasama sa panalangin. Kasama naman po natin sa panalangin si Tatay. Magpakatagdag lang po tayo. Actually, hindi lang Pasko, ito everyday prayer naming mag-asawa na pagkalaban kami ng Diyos na dahil alam mo na, kumbaga yung tinatawag na nasa twilight years na yung career namin ay yung sa trabaho namin, malapit na kaming mag-retire, yung kalakasan at sana mas mahaba pang buhay sa buwan para naman na ma-enjoy namin ang aming retirement life. Pagkatapos, siyempre, para mas maraming oras, mas maraming panahon na magamit tayo ng Panginoon. Amen. Yun yung para sa aming dalawa. Sa akin lang mahalaga na kapanganakan ni Jesus ay yung tayo'y maligtas at makakasalanan. Yun, di ba? Napaka-libero, di ba? Tunay naman. Pero alam natin, para sa akin yung mahalagahan ng kapanganakan ng Jesus, nag-remind sa atin yung pag-ibig. Yung pag-ibig niya, kasi, diba, dumating siya dito sa sanlibutan. Tapos yung Pasko kasi parang, ano siya, shows love and unity. Yun. Pagbibigay, so yun lang. Mahalan. Mahalan, opo, tama po. Kaligtasan. Kaligtasan natin lahat. Bawat isa, opo. Saka, siyempre, Mahimik. lahat ginawa na po ni Jesus para sa atin. So, ganun po yung genuine love ng ating Panginoon. Ay masaya ako dahil kapanganakan ni Jesucristo tuwing December. Kaya hindi ko makakalimutan na ang Panginoon ay nandyan siya palagi. Amen. Maligtas tayo dahil sa Kanya. Pananampalataya sa Kanya. Kailangan po natin mananampalataya sa Kanya. Bubuhay sila. Tao. Kasi wala rin sarili mong pag-ibig. Tama po. Nagbigay ng kanya ng buhay. Tama po. Kaya, wala akong magawa. Sabi ko, sa tayo na lang ang gift ulit. Sana'y babalikan natin kung sila ka. Kaya ako'y pasasarap sa Panginoon. Kahit na gano'n, dinadagdagan niya pa ang ating buhay. Pero, ang mahirap lang, hindi pa nga totally na normal ang paglalang ko. Kaya, puro, nandyan pa rin siguro na. Siguro may pagkukulang pa ko sa kanya na dapat kong gampanan pa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi mga bata, mga anak, hindi pag wala ka na. Mahaba pa po yung buhay ninyo. Sana, Jesus name. mahaba pa. Kaya nagpapalamat ako dahil sa pinahirap ng buhay sa akin. Talagang kasi ng araw, hindi mo rin maiwasan na ibabalik mo rin ang buhay na tira mo sa kanya. Hindi pa sana sa ngayon. Marami pang plano si Lord sa inyo. Marami pang plano. Sapat ang kanyang biyaya. Opo. Sapat ang kanyang biyaya sa akin. Amen. Pali din ang mga bata. Kaya, sana palaging darating na rin ang Pasko. Para sa pagdiwag natin ang Lord. Kaya alala sa kanya. Kasiyahan po, no? Kasiyahan Oo. na. Kasi nasa kayo po tayo. Taon-taon. Opo. Kaya, pagdating ng Pasko, di tayo magpasalamat na palagi pa kahit na bilang Pasko
sabi pag hindi na ako. Ang mensahe nung kapanganakan ni Jesus sa atin is binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng pag-asa. Amen. Na kung saan, kahit na lubog ka na, nasa putik ka na, meron pa palang Diyos na mag-aahon sa'yo. Na kahit na yung kasalanan mo is napakalalim na, is ibinigay niya pa rin sa'yo yung tiwala niya, yung pagmamahal niya, yung ending love niya na kung saan walang katumbas yun na kahit na sino hindi niya may bibigay. So yun yung message sa akin nung mensahe nung kapanganakan ni Jesus na bigyan tayo ng pag-asa. Yung Bible verse na John 3:16. So yun. Ayan, yun yung pinaka-message na ayan, for God so loved the world that whoever believe. Kasi gave his Yun yung pinaka Good, alam ko oo. na message niya. Pag-ibig Pag-ibig. ni Jesus para sa lahat. Yeah. So, yun po yun. Nakamit natin na kaligtasan, di ba? Yung biyaya. Yes, yung biyaya Yun. na pinagkaloob. Wow. Yan ako. Siyempre, balik-balikan kami. Yan nasa bilala mo, may tanong. Yeah. Saya pati silipira. Sa sentro si Jesus. May Kenya Pasko sa sentro si Nato. So pinaka-kintayo. Dapat natatayo yung Kristiyano. Mananay. Mahalan. Yun. Tapos magbigayan. Yun, opo. Po yung, at saka po yung parang na-save tayo dahil sa Yun, Kanya. opo. Naligtas po tayo dahil andyan po si Lord na kahit nagkakasala tayo, alam na po tayo ligtas na tayo. Amen. Kaya dapat po, kahit nandun pa rin yung talaga yung Ang kwan si Jesus ay mahalaga sa akin. Araw-araw po pinapanalangin, kausap si Jesus. Hindi lang ang Pasko. Ilang Pasko, 3 beses isang araw ako pumunta sa umaga, tanghali at saka hapon. Kaya mahal naman po si Panginoon. Masaya lang. Masaya lang. Bigaya. Ayan. So, siyempre, hindi ko mawawala yung ginawa ni Jesus sa kaligtas. Ako, pinaka the best biyaya Jesus. Laging masaya. Tsaka tinanggap na kami mag-asawa. Tapos yung panganay ko yung bunso pa na. Bali pag sa right time po, Oo. may magandang kabutihan ng isa. Actually, mga Pilipino, lalo na yung hindi masyadong malalim sa pananampalataya, para sa kanila yung kasiyahan yung totoo naman na dapat tayong magsaya dahil yung Kapaskuhan kasi ang tunay na meaning yan, yung pangako ng Diyos na yung kaligtasan na ipinangako niya sa Genesis 3:15 ay nagkatotoo na. Ito na yon. This is it. This is the time of it. Yung katuparan ng pangako niya sa Genesis 3:15, yung start na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak na dito sa mundo na magkakatawang tao na si Diyos ang Diyos anak. So, yung fulfillment ng pangako ng Diyos na ang salita ng Diyos ay totoo pag nangako siya, totoo. Yun yung at saka yung culmination yung kanyang pagmamahal sa sanglibutan na imagine mo, Jake, kung yung ikaw, anak natin na masaktan lang ng konti ng iba, halos magrambo ka na, di ba? Yung Diyos Ama, di ba? Pinagganap niya yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang bugto na hinayaan niyang mamatay na sa karumal-dumal na kamatayan para lang magkaroon ng kabayaran o para sa kanyang nilalang na sanlibutan. So hindi natin ma-express ng salita kung gaano tayo talaga kamahal ng ating Diyos. Kaya dapat talaga na yung kapananganakan ng Panginoong Kristo ay dapat talaga ipagdiwang natin dahil ito talaga, this is it, yung katuparan na hindi sinungaling ang Diyos na siya sa mga prophecy niya sa Old Testament na papadala niya ang isang
manunubos at ang tanging Diyos lamang ang makakaganap niyan at kailangan pa niyang magkatawang tao para yun nga na magkaroon talaga ng kailangan niya magkatawang tao dahil kung ang Diyos kasi espiritu siya so wala siyang dugo sabi sa Bible na without shedding of blood there can be no remission of sin. So dapat talaga namnamin ng bawat tao nilang na tao na yung kagandahang loob ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang grace. Dapat namnamin natin yun. Oo, kaya dapat ang Pasko, dapat yan ang pinakamasayang araw sa isang Good morning sa ating lahat. Ang mensahe ng Pasko ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito ay kwento ng masaganang biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak ng katawang tao upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa Pasko ito, ang pinakadakilang regalo natin kung tatanggapin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula po sa Jesus Christ, the Living Word Church, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manibong bagong taon. Charito!